Problemado sa pag-ibig, pamilya, o nahihirapang hanapin ang sarili? Huwag mag-atubili dahil may nakikinig sa'yo. Love Me, Kathy G. This love letter is from Tala. Dear Kathy G, ako nga pala si Tala. I'm 32 years old from Bukawi, Bulacan. Gusto ko lang po sanang i-share ang isang nakaraan na biglang bumalik sa isip ko nitong mga nakaraang araw. Kathy, nakita ko lang naman ang ex-boyfriend kong si Ray. Going back, naging kami ni Ray ng halos 2 taon. Siya ang first boyfriend ko kaya hindi naging madali para sa akin ang naging hiwalayan namin noon. Siya yung unang taong minahal ko ng ganon kalalim. Kaya nang malaman ko ang totoo tungkol sa kanya, parang ang hirap tanggapin. Nagkakilala kami ni Ray sa isang dating app noong mga panahon na yon. Nag-search lang ako sa mga taong nearby sa amin hanggang sa doon nagsimula ang lahat. Habang tumatagal ang relasyon namin, naging parte na siya ng araw kong buhay or araw-araw kong buhay. Lagi niya akong hinahatid, sinusundo sa trabaho kaya akala ko seryoso talaga siya sa akin. Pero may isang tao sa trabaho na hindi ko akalaing magiging malaking parte ng buhay ko. Si Mika. Nasa kabilang department siya at paminsan-minsan ay nakakasabay ko sa pagkain tuwing break time. Hindi kami ganun ka-close noon dahil bago pa lang din ako sa trabaho. Hanggang sa isang araw, nagkataong napag-usapan namin ang tungkol sa boyfriend niya. Doon nagsimulang maging magkakaiba ang lahat, Kathy G. Habang nagkakwentuhan kami, napansin naming pareho kami ng mga detalye tungkol sa boyfriend namin. Parehong pangalan, address at iba pang information. Nung una, hindi namin agad pinaniwalaan. Baka nagkataon lang. Kaya nagpakitaan kami ng picture, Kathy. At doon namin parehong nakumpirma ang isang totoong hindi namin inaasahan. Kathy G, pareho kaming niloloko ni Ray. Pero imbis na mag-away, nagkaisa kami. Kami pa ang naging magkakampi. Isang araw, nag-set up kami ng date kay Ray sa isang sinihan at nang dumating ang oras na pareho na naming nandoon ni Mika, halos hindi makapagsalita si Ray. Hindi niya alam kung sino ang lalapitan sa amin. Hanggang sa wala na siyang nagawa kundi aminin ang lahat ng kalokohang ginagawa niya. Pagkatapos nun, pareho naming iniwan si Ray. Akala ko doon na matatapos ang lahat. Pero hindi ko alam na sa isang masakit na betrayal, may isang magandang relasyon pa lang mabubuo. Makalipas ang ilang taon, naging matalik kong kaibigan si Mika, Kathy G. At ngayon, 7 taon na kaming magkaibigan. Para ko na siyang kapatid. May mga panahong sa bahay ko siya natutulog at may mga pagkakataon naman na ako ang nasa bahay niya. Sa dami ng pinagdaanan namin, mas lalo pang tumibay ang friendship namin habang lumilipas ang panahon. Kaya kahit masakit ang ginawa noon ni Ray, masasabi ko may isang magandang bagay pa ring naiwan sa akin mula sa pangyayaring yon. Ang pagkakaroon ko ng kaibigan na para ko ng kapatid na ituring. Pero nitong mga nakaraang araw, Kathy G, nakita ko aksidente si Ray sa isang mall. May kasama siyang babae at may kasama rin silang maliit na bata at mukhang nasa 2 o 3 taong gulang na ito. Hindi ko alam kung pamilya niya na yon or kung sino ang mga kasama niya. At hindi ko rin naman siya nilapitan. Pero habang pinagmamasdan ko sila, Kathy, mula sa malayo, napapaisip ako, tumino na kaya si Ray? Nagbago na kaya siya? Natuto na kaya siyang maging tapat? O baka naman may mga bagay talagang kahit lumipas na ang panahon, hindi madaling baguhin. Hindi ko hinahanap ang sagot, Kathy G. Siguro parte na lang talaga ng nakaraan ng lahat. Masaya ako sa kung nasaan siya ngayon, lalo na dahil may kaibigan akong naging sandalan ko sa mga panahong kailangan ko ng kakampi. At kung may mensahe man ako para kay Ray, sana kung nasaan ka man ngayon,
natutunan mo na ang halaga ng pagiging tapat. Sana hindi mo na kailangan makasakit ng ibang tao bago mo maintindihan kung gaano kahalaga ang tiwala. At kung may pamilya ka ngayon, sana natutunan mong pahalagahan at ingatan sila. Dahil hindi lahat ng taong nasaktan ay mananatiling galit sa'yo. Pero sana, huwag mo nang ulitin ang pagkakamaling minsan mo nang ginawa. At para sa akin, hindi na kailangan bumalik sa nakaraan para makahanap ng closure, Kathy G. Sapat na siguro na may mga taong umalis sa buhay mo para bigyan daan ang mga taong nanatili. Katulad ni Mika. Kathy G, hanggang dito na lamang po ang aking kwento at maraming salamat po sa inyong programa at sa pagbasa ng aking liham. Minsan, naiisip ko si Ray, pero isang lalaking minsan na lang naging parte ng buhay ko. Lubos na gumagalang at nagpapasalamat. Tala. Love Me, Kathy G.